Tara, POV. Dahil sa akin nasaksihan, naging mailap na tuloy ang antok para sa akin. Hindi ako makatulog at magdamag na akong dilat. Parang gusto ko tuloy sisihin ng mahilig kong amo na si Robbie Vito. Dahil hindi niya talaga inilagay sa tamang lugar ang landi niya. Kung nagsara lang sana siya ng pintuan ng kwarto. Hindi sana ako puyat ngayon eh. Wala na akong choice kung hindi ang bumangon ng kama at diretso sa banyo para maligo na lang sana. Mukhang tulog na yatang amo ko dahil sobrang tahimik na sa labas. Baka napagod na sa exhibition nila sa ibabaw ng kama. Pwede kaya ako magluto ngayon? Pwede ko kayang pakialaman ang mga stocks na pinamili niya kagabi? Gutom na ako. Nakakagutom din palang manood ng live show. Hindi ko pa nga maiwasang bulong habang nakaharap ako sa salamin. Hindi naman ako mukhang puyat dahil nakatulog naman ako kanina. Speaking of stocks at sa pagkain, wala kasi siyang nababanggit kagabi. Sa isipin niyo, naghilamos lang ako at nagpa siyang lumabas ng kwarto. Buong ingat ang aking hakbang na naglakad ako patungo sa kusina at binuksan ng cupboard kung saan nakalagay ng mga delata na pinamili niya kahapon. Hindi ko pa nga mapigilan ang pagguhit na masayang ngiti sa labi ko na makita kong mamahaling spam. Pwede naman siguro ako magluto ng agahan ko. Wala naman siya sinabing bawal. Naglabas lang ako ng isang lata ng spam at nilapag malapit sa may lababo. Mamaya ko nabubuksan at hihiwain. Uunahin ko na munang magsaing ng kanin. May bread din siya na binili kagabi pero parang mas feel ko ang kumain ng rice ngayong umaga. Maaga pa naman at baka tatanghaliin din siya ng gising ngayong umaga. Mukhang napagod kagabi ang loko sa kakaararo sa babae niya eh. Sino kayang babaeng yun? Baka kasama kaya namin palagi dito sa penthouse ang malandi na yon? Malamang dahil feeling ko girlfriend siya ng amo ko. Hindi naman siguro papaararong babaeng yun kung wala silang relasyon. Hindi ko mapigilan na mapabuntong hininga kasabay ng pag-iling. Bakit ko ba iniisip ang tungkol sa bagay na yun? Bahala siya kung sinong babae yun sa buhay niya. Amo ko lang siya at hindi ko dapat pakialaman ang personal na buhay niya. Pagkatapos magsaing, inatupag ko naman ang piniprito ng spam. Nagdagdag na rin ako ng egg para may ibang choices. Pagkatapos kong ipiritong ulam na gusto ko, tinakpan ko na muna yon bago ako nagpasyang bumalik ng kwarto. Maliligo na muna ako habang hinihintay ang pagkaluto ng kanin. Mabilis ang paliligo lang ginawa ko at kaagad kong isinuot ang aking uniform. Sure na rin kasi akong luto na yung kanin ko kaya kakain na muna ako habang hinihintay. Ang amo ko na magising. Sana mamayang tanghali na siya magising para hanggang tanghali din ako makapag-relax. Pagkatapos kong mag-ayos, bumalik na rin ako ng kusina. Yun nga lang hindi ko mapigilan na magulat dahil nadatnan ko lang naman si Boss Robbie na nakaupo na sa mesa habang kumakain. O ready ka na? Tanong niya pa kaagad sa akin na mapansin niyang presensya ko. Kaagad na dumakon tingin ko sa pinggan niya at parang gusto kong mag-alburuto. Nang mapansin ko na halos ubusin niya ng spam at egg na pinaghirapan kong lutuin kanina. Kinain mo po? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Ang alin? Nagtataka niyang tanong. Hindi naman ako nakaimik dahil ramdam ko na kasing gutom sa sistema ko. Pambihira, nagtanong pa. Yung pagkain na yan, dapat sinabi mo sa akin na mas maaga na gusto mo palang kumain. Para dinagdagan ko yan. Nainis kong sagot sa kanya. Napansin kong natulala siyang tinitigan ako kasabay ng sunod-sunod na pag-iling. Bakit, hindi ka pa ba kumakain? Nagtataka niyang tanong. Kaagad ko naman siyang sinimangutan. Magluto ka na lang ulit. Hindi ko alam eh. Saka bakit ka ba nagagalit? Nakalimutan mo na bang akong amo dito? Nakangisi niya sagot sa akin at muli niyang itinuon ang kanyang buong atensyon sa kanyang kinakain. Para bang sarap na sarap siya, gayong pritong spam at itlog lang naman sana yun. Parang gusto ko tuloy siyang lapitan at batukan. Hindi ko naman din kasi alam na kasama palang pagluluto sa trabaho ko. Nasa kontrata kaya to? Hindi ko alam dahil hindi ko naman binasa yun. Kahit na masama ang loob ko, wala akong choice kung hindi ang magprito ulit ng spam at eggs. Ang amo ko naman hindi na nagsalita ulit. Nasa pagkain ng buo niyang atensyon at hindi ko pa nga mapigilan na mapailing na mapansin ko na halos maubos niya na. Wala akong balak na pumasok ng opisina ngayong umaga dahil pagod ako. Magluto ka ng pagkain natin mamayang lunch ha. Abala ako sa aking ginagawa nang narinig ko muli siyang nagsalita. Wala sa sariling napalingon ako at gano'n na lang ang tuwa ko na mapansin ko na tapos na siyang kumain. Malinis ang pinggan niya at mukhang gutom at pagod talaga tong amo ko. Anong klaseng pagkain ang gusto mo? Nagtataka kong tanong sa kanya. Sa dami ng mga pinamili niya kahapon, nahirapan ako mag-isip kung ano nga bang pwedeng lutuin mamayang tanghalian. Bahala ka na.
Bigas niya't mabilis nang lumabas ng kusina. Nakangiti naman ako, naglakad patungo sa fridge at naglabas ng karne ng baka. Hindi ko alam kung ano pang trabaho nakasaad sa kontrata. Pero itong paglulutong pinakagusto ko. Mahilig din kasi talaga akong kumain eh. Alam kong hindi din ako mapapahiya dahil marunong naman din ako magluto. Nagpasya na akong ibabad na munang karne sa tubig para ma-defrost kaagad. Kalderetang lulutuin ko mamaya at gusto kong i-marinate na munang karne bago lutuin para mas masarap. 1 kilong nilabas ko kaya alam kong hindi kami mabibitin nito kung dalawa lang kaming kakain. Pagkatapos kong ipiritong spam at itlog, mabilis na rin akong kumain. Takaw tingin lang pala ako dahil hindi ko rin naman naubos. Bigla kasi ako naumay eh. Pagkatapos kong kumain, nagpasya ako mag-ikot-ikot sa paligid ng penthouse. Iniisip ko kung kasama rin ba sa trabaho kong paglilinis sa paligid. Kailangan talaga siguro maglinawan kaming dalawa ni Boss Robbie tungkol sa magiging trabaho ko. Sa pagiging driver naman, paano ko kaya makakabisang buong paligid? Gayong kahapon ng umaga ang last training ko. Pagkatapos kong ikutin ang buong penthouse, muli akong bumalik ng kusina para i-check kung na-defrost na bang karneng inilabas ko sa fridge kanina. Iminarinate ko na muna yon sa katinakpan. Masyado pang maaga para magluto ng lunch at hindi ko din talaga malaman kung anong gagawin ko. Wala akong choice kundi ang magpalakad-lakad sa paligid. Ilang beses din ako napasulyap sa pintuan ng kwarto ng boss ko. Pero parang wala na yata siyang balak na lumabas. Kanina pa rin kasi talaga ako nagtataka. Nasaan na kaya yung babaeng tinabungkal niya kagabi? Hindi kasi lumabas ng kwarto para kumain. Si Boss Robbie lang kumain kanina eh. Sa isiping yon, hindi ko mapigilan na mapabuntong hininga. Muli ako napatitig sa pintuan ng kwarto niya kung saan maayos na nakasara bago ko narinig ang pagtunog ng doorbell. Hindi ko pa nga maiwasang mapapitlag dahil nagulat din ako. Sa sobrang tahimik ng paligid, tapos biglang tunog ng doorbell, talagang mapapaigtad ka. Wala sa sariling kaagad ako, naglakad patungo sa main door ng penthouse. Hindi ko pa nga maiwasang magulat ng pagkabukas ko. Si Victor ang nabungaran ko. Good morning, Sarah. Nakangiting bati niya sa akin, automatic na gumuhit din ang ngiti sa labi ko. Sir Victor, good morning po. Pasok ka. Bigkas ko't mabilis na niluwagan ang pagkakabukas ng pintuan. Napansin ko naman siyang bitbit at diretso na din siya na naglakad patungo sa living room. Si Boss Robbie, tulog pa? Tanong niya sa akin. Kaagad naman akong tumango. Oo ano yung mga dala mo? Nagtataka kong tanong sa kanya. Ito ba? Mga papeles na dapat pirmahan. Tumawag siya kanina sa akin at hindi daw siya makakapasok ng opisina. Kaya dinala ko na lang mga importanteng papeles na dapat niyang mapirmahan ngayong araw. At ito naman, phone to. Pinabili niya sa akin kagabi. Nakangiting bigkas niya sa akin. Wala sa sariling napatango ako. Kung ganun, ikaw nang bahalang kumatok sa kwarto niya. Ikaw nang gumising sa kanya. Nakangiti kong sagot sa kanya. Napansin kong natigilan si Victor at tinitigan ako. Ano nga palang nangyari kay boss? May sakit ba siya kaya hindi siya makapasok? Nagtataka din niyang sagot sa akin. Hindi ko na mapigilan pang pagguhit ng pilyang ngiti sa labi ko saka ako naupo sa harapan niya. Napagod siguro, bigas ko. Nangangating dila ko at ganitong wala akong nakakausap kanina pa, parang gusto kong maging marites ngayon. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nagtatakang tanong niya sa akin. Napagod siya, as in, super pagod. May babae siyang inararo kagabi. Natatawang bigas ko. Kagad namang namilog ang mga mata niya. For real? Gosh! Narinig kong bigas ni Victor na may halong patili. Ang dulo ng word na binitawan niya. Nagdududa naman ako na patitig sa kanya. Yes, and alam mo bang napanood ko? Nakalimutan kasing hindi ko na natuloy pang sasabihin ko nang marinig ko na may biglang tumikim. Para ako napapasong biglang napatayo sa sobrang gulat. Agang chismis niya na. Victor, nandyan na bang mga papeles na sinabi ko sa'yo? Narinig kong wika ni Boss Robbie. At dumaan pa siya sa harapan ko, kaya naman amoy na amoy ko kung anong amoy ng katawan niya. Wala namang kakaibang amoy niya. Mabango at masarap sa ilong. Yes, boss. Dala ko po lahat ng mga papeles na sinabi mo sa akin kanina. Nakangiting sagot naman ni Victor. Mukhang hindi na ako kailangan dito kaya papasok na lang muna ako sa kwarto. Akmang maglalakad na sana ako paalis nang biglang bumukas ang pintuan ng silid niya. Lumabas ang isang matangkad at sexing babae at diretsong naglakad patungo kay Boss Robbie at yumakap mula sa likuran niya. Babe, aalis na ako. Narinig kong sambit niya. Hindi ko naman malaman kung anong mararamdaman ko. Kaya pala napagod ng todo tong boss ko dahil mukhang palaban ng babae niya. At ang ganda pa. Okay, narinig kong sagot ni boss gamit ang malamig niyang boses.
Hindi ko naman mapigilan ang pagtikwas ng kilay ko. Bakit parang kinulang yata sa kaswitan tong boss ko sa girlfriend niya? Pagkatapos niyang bayuhin ng bayuhin kanina, parang wala lang ngayon. Pangit pala tong maging nobyo si Boss Robbie, walang kalambing-lambing sa katawan. Hindi mo ba ako ihahatid? Malambing na tanong ng babae. Kailangan pa ba yun? Natuto kang pumuntang mag-isa kagabi, Bubbles, kaya matuto ka rin umalis mag-isa. Seryosong sagot ni Boss. Habang nakatutok ang mga mata sa mga papeles, hindi ko naman mapigilan na mapangiwi. Bakit parang may tampuhan ng dalawa? Kung ganon, sa driver mo na lang ako magpapahatid. Pagod din kasi ako eh. At parang wala akong lakas na mag-drive. Bikas naman ng babaeng Bubbles palang pangalan. Red flag na ugaling ni Boss Robbie. Dapat sa kanya dahil mukhang wala namang pakialam si Boss. Pero parang wala lang sa kanya. Hindi ba siya affected sa kagaspangan ng pag-uugaling pinapakita ni Boss sa kanya? Napansin kong pabagsak ni binaba ni Boss Robbie ang mga papeles na hawak niya at biglang tumayo. Seryosong hinarap si Bubbles at tinitigan. Alam mo naman sigurong pinakaayaw ko sa isang babae, yung saksakan ng kulit. Walang maghahatid sa'yo kaya matuto kang umalis mag-isa. Seryosong bigkas ni Boss. Napansin kong kaagad na nagbago ekspresyon ng mukha ng babae. Ang kaninang pa-cute at patuitams niyang mukha ay biglang napalitan ng lungkot. Pinayagan na nga kitang manatili dito sa unit ko hanggang ganitong oras para makapagpahinga ka. Tapos pag-iinartihan mo pa ako ngayon? Go, marami pa akong trabahong dapat tapusin. Kaya umalis ka na muna. Muling bigkas ni Boss Robbie. Napansin ko pa nga ang pagkalaglag ng ilang butil ng luha sa mga mata ni Bubbles at matalim na sumulyap sa akin. Bago siya naglakad patungo sa main door, nagtataka na sundan ko na lang siya ng tingin. May kasalanan ba akong nagawa? Bakit feeling ko na imbis na sa boss ko siya magalit, sa akin siya tumitig ng masama? Nakaalis ng nobya ni Boss Robbie na si Bubbles pero heto ako. Parang pinako sa akin kinatatayuan at hindi makagalaw. Mukhang mainit ang ulo ni Boss at nag-aalangan ako kung saan ako lumugar at baka ako mapagbalingan niya ng inis niya. Nahuli niya pa naman ako kanina na nagchichismis kay Victor. Kaya siguro biglang nag-init ang ulo dahil biglang nagbagong storya ng love story nila ng nobya niya. Kung kagabi para silang mag-asawa sa mga ginagawa nila, ngayon naman parang tigre si Boss na wala man lang ka-concern sa kanyang girlfriend. Ang gulo niya. As in, super gulo at hindi siya sweet. Mukhang mabait naman yung Bubbles kahit masamang tingin niya sa akin. Mukhang malaki din yatang pagkakagusto sa kanya dahil dumayo pa talaga dito sa penthouse kagabi at pumayag na makipagtalik sa kanya. And you, lumapit ka. Nagulat ako na parang robot na mabilis na lumapit sa kanya nang lingunin niya ako. Sa nasaksihan ko kanina, magiging mabait na talaga ako kay Boss sa lahat ng oras. Baka bigla din akong palayasin. Paano ng 50,000 kung sahod? Boss, ano po yun? May iutos po ba kayo? Nabubulol ko na yatang bigkas. Napansin ko pang pagkunot ng noon niya habang nakatitig sa akin bago niya inabot sa akin ang isang maliit na paper bag na dala-dala kanina ni Victor. Tanggapin mo, para sa'yo yan. Seryosong bigkas niya, kaagad naman nalaki ang mga mata ko sa gulat. Nabanggit kasi kanina ni Victor na phone ang laman ng paper bag na yan. Halata naman dahil sa logo pa lang na may kalahating kagat ng mansana sa labas. Isang mamahaling brand ng phone talagang laman ng naturang paper bag na inabot sa akin ni Boss. Bakit po? Nagtataka kong tanong sa kawalan ko na masasabi. Anong bakit? Taas ang kilay na tanong niya sa akin. Ah, para po ba talaga sa akin yan? Naniniguro kong tanong. Baka mamaya para sa girlfriend niya ang phone at nagpa siya siyang ibigay sa akin ngayon dahil nagkakalabuan na sila. Makulit daw kasi yung babae. Kailangan mo to, bakit bang dami mong tanong? Tanggapin mo na. Halata ng inis sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon, kaya naman kagad ko nang hinihila mula sa kamay niyang binibigay niya. Bigay to boss, hindi utang? Nakangiti kong tanong sa kanya. Napansin kong pinaningkitan niya ako ng mga mata, kaya napatras ako. Oo nga pala, ayaw niya daw pala na makulit kaya nag-peace sign ako. Sorry naman kung medyo makulit din ako. Kung bigay to, thank you, pero kung may bayad, unti-unti lang pagkalta sa sahod ko ha. Kailangan ko rin kasi talaga ng cash monthly. At saka need ko rin talaga ng phone para matawagan ko sila nanay. Bigas ko. Parang walang narinig na inihiwalay niya na ang tingin sa akin at muling tinuon ng kanyang pansin sa mga papeles na dala ni Victor. Nagpasya na rin akong pumasok ng kwarto para i-unboxing ko na muna tong phone na bigay niya. Pagdating sa kwarto, diretso ako sa kama. Naupo tinumpisa ang i-unboxing ng bigay ni Boss Robbie. At hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang tumambad sa paningin ko ang nasabing phone. Alam kong mamahalin to dahil brand pa lang pang sosyal na.
Mabilis kong kinalikot ang nasabing gadget. Inon ko yun at nag-browse at nag-selfie na makailang ulit. Wala pa akong internet kaya naman nilapag ko na muna yon sa gilid ng kama ko at tumayo. Napansin ko kasing kailangan ko pa palang magluto ng lunch namin. Kaya kahit kating-kating na akong gamitin ng phone ko, wala akong choice kung hindi ang lumabas ng kwarto at diretso sa kusina. Ilang saglit lang, naaamoy na sa paligid ang aroma ng pagkain niluluto ko. Pakat-pakat pa nga ako habang nagluluto nang mapansin ko ang isang medyo may edad na babae na pumasok sa laundry area. Hinanaan ko na munang apoy sa kalan at mabilis siyang sinundan. Saktong pagkadating ko naman sa pintuan ng laundry room, saka naman lumabas ang babae. May bitbit na siyang mga basahan at iba pang mga cleaning materials. "Good morning, ma'am." Kagad na bati niya sa akin. "Manang, sino po kayo?" Nagtataka kong tanong. "Ako po ang regular na naglilinis sa unit na ito, ma'am. Ako nga po pala si Mirna. Pasensya na po kung naabala ko kayo." Bigkas niya. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig mula sa kanya. "Naku, ayos lang po manang Mirna. Saka hindi po ako ma'am dito. Isa lang din po akong trabahador ni Boss Robbie." Nakangiti kong sagot sa kanya. Tumango naman siya at mabilis na siyang nagpaalam sa akin. Masaya akong muling bumalik ng kusina habang tumatakbo sa isipan ko na hindi naman pala akong maglilinis ng buong penthouse. Pagkabalik ko ng kusina, nagulat pa nga ako nang maabutan ko si Boss Robbie. Nakatayo siya sa harapan nang niluluto ko na para bang hinahalo niya. Ilang saglit lang napansin ko tinikman niya yon kaya mabilis ako naglakad palapit sa kanya. "Hindi ko pa natimplahan yan." Bigas ko't mabilis na inagaw sa kanyang sandok na hawak niya. Hindi nakaligtas sa paningin kong gulat na nakarehistro sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. "Titikim lang naman, ang damot mo," sagot niya. "Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Titimplahan pa kaya bawal tikman." Nalinis kong sagot sa kanya. Bakit bang kulit niya? Hindi ba siya makapaghintay na matapos ko itong niluluto ko bago niya pakialaman? "Ako ang amo dito ha." Nainis niyang sagot sa akin. "Alam ko, pero hindi porket amo ka, pwede mo nang pakialaman ang niluluto ko." Nainis kong sagot sa kanya. Mabuti na lang at hindi na siya sumagot at umalis na siya sa harap ng kalan, kaya kaagad na akong pumalit. Muli kong hinalong niluluto ko at tinikman. Hindi ako kontento sa lasa kaya naman naglagay na ako ng mga pampalasa. Pagkatapos noon muli kong tinikman at nang masatisfied na ako sa lasa, muli kong tinakpan ng kaserola pero natigilan ako nang muli kong maramdaman ang pagtabi ni Boss Robbie sa akin. "Ayos na?" Tanong niya. Gutom ba siya? Bakit parang ata siyang kumain? "Hindi pa," kaagad ko ring sagot. Hindi naman siya nakaimik. "Mga 5 minutes pa. Papalaputin ko pa na sobrang sabaw." Bigkas ko. Napansin kong bahagyang pagtaas ng gilid ng bibig niya. Kaya naman nagtatanong ang mga matang tumitig ako sa kanya. "May mali ba sa sinabi ko? Bakit ganyan ka kumakatingin sa akin?" Nagtataka kong tanong sa kanya nang mapansin kong titig na titig siya sa aking mukha. Napansin ko napakurap pa siya ng makailang ulit bago tumikim na akala mo may kung anong bagay na nakabara sa kanyang lalamunan. "Wala, tapusin mo na yung niluluto mo. Gutom na ako." Bigkas niya at kaagad na umalis sa tagiliran ko. Nagtataka na sundan ko na lang siya ng tingin hanggang hinila niya ang silya at naupo sa dining table. Nangalumbaba at muling tumitig sa gawi ko. Kaya kaagad kong nag-iwas ang tingin sa kanya at muling tinuon ang buong pansin sa akin niluluto. "Nabuksan mo na bang phone mo?" Narinig kong tanong niya sa akin. Tanging tangulang naman ang naging sagot ko dahil pakiramdam ko para bang dumadagungdong sa kabaang dibdib ko. Hindi ko maintindihan pero kahit na nakatalikod ako sa kanya, ramdam ko mainit niyang titig sa akin. Naku-conscious tuloy ako nang hindi ko mawari. "So, kamusta? Nagustuhan mo ba?" "Wala man lang bang thank you?" Muling bigkas niya. "Bigay ba yon? Kung bigay yon, magti-thank you ako. Pero kung papabayaran mo sa akin, hindi na siguro kailangan mag-thank you." Nakalabi kong sagot sa kanya. "Tss, tingnan mong babaeng to, ang sama ng ugali." Narinig kong bigkas niya at nang maramdaman kong tumayo siya, ay muli ako napalingon sa kanya. Napansin ko naglakad siya patungo sa may lagayan ng pinggan at kumuha ng 2 pinggan at iba pang mga kobyertos. Nilatag niya yun sa mesa kaya hindi mo mapigilan na mapailing. Mukhang gutom na nga talaga siya. "Hindi pa ba tapos yan?" Muling tanong niya sa akin. "Okay na to, luto na." Bigas ko takmang kukuha sana ako ng malaking bandihado para lagyan ng ulam pero naunahan niya na ako. Basta niya na lang kasing binitbit ng kaldero at pinatong sa ibabaw ng mesa. Pati kanin naka-ready na kaya kakainin na lang talaga siya. "Ano pang hinihintay mo? Tutunganga ka na lang ba dyan? Halika na." Narinig kong bigkas niya. Sa gulat ko, kaagad ako naglakad palapit sa kanya. "Okay lang nasasabay ako sa'yo?" Gulat kong tanong. Siyempre boss siya, tauhan niya ako kaya naman nakakahiya na sumabay sa kanya sa pagkain. "Yayayain ba kita kung hindi pwede? Bilisan mo na dahil pagkatapos natin kumain may pupuntahan tayo."
Bigkas niya sa akin kaya wala na akong choice. Kung hindi ang maupo na sa tapat niya. Sumandok ng pagkain at tahimik kaming kumain. Napansin kong gana ni Boss Robbie sa pagkain. Parang kay sarap sanang isipin na nasasarapan siya sa niluto ko or baka naman gutom lang siya. Ano man ang dahilan niya, wala na akong pakialam. Bastang importante sa akin, nagawa ko ng part ko. Nakapagluto ako ng masarap na ulam na swak sa panlasa ko. Siya nga pala, anong oras ka nagising kanina? Kasalukuyan ko na lang inuubos ang laman ng aking pinggan nang marinig kong tanong niyang iyon. Tulala ako na patitig sa kanya. Ha? Ano po? Bakit niyo po naitanong? Siyempre, maaga akong nagising kaya nga nakapagluto ako ng almusal eh. Naguguluhan kong sagot sa kanya. Napansin kong pagangat ng kilay niya na para bang may gusto siyang ipahiwatig sa akin. Mga anong oras? Sumilip ka ba kanina sa kwarto ko? Seryoso niyang tanong sa akin. Bigla tuloy akong kinabahan sa isipin na alam niya kaya na binubosohan ko sila kaninang madaling araw. Ha? Medyo umaga na ng konti pero hindi ko naman siguro kasalanan kung may narinig akong bawal. Nailang ko sagot sa kanya. Nakita niya ba ako kagabing nakasilip sa kwarto niya? Kaya niya tinatanong ang tungkol sa bagay na ito. Pero bakit? Busy siya at imposible yon. Explain, anong narinig mo? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi ko mawari pero hindi ako ng boso ha. Aksidente lang ang lahat. Na-curious lang ako sa lakas ng ungol ng babae. Kaya napasilip ako sa kwarto mo. Bigas ko tuloy na nang ma-realize ko ang katagang lumabas sa bibig ko. Wala sa sariling napatakip ako sa bibig ko. Lagot na. Bakit bandaldal ko? Pwede ko naman sanang sabihin sa kanya na wala akong alam. Bakit ba ako umamin? Heist. So, nakita mo? Seryosong tanong niya sa akin. Ang alin po, boss? Nagkukunwari pa akong inosenteng sagot sa kanya. Heist, bakit ba ang hirap mong kausap? Para akong nakikipag-usap sa tanga eh. Sagot niya sa akin at padabog na tumayo. Mabilis na naglakad pa alis kaya naiwan naman ako na sundan ko na lang siya ng tingin. Galit ba siya? Pero bakit siya magagalit? Saglit lang naman ako sumilip pa. Hindi ko naman napanood ang buong session nila ng girlfriend niya. Saka hindi siya dapat magalit ng ganito dahil kasalanan niya din naman. Hindi kasi marunong magsara ng pintuan kapag nakikipagjugjugan eh. Pagkatapos kong kumain, mabilis na rin ako nagligpit ng lahat ng kalat na ginawa ko dito sa kusina. Naririnig kong malakas na sounds ng TV. Sa living area kaya naman alam ko nakatambay sa bahaging yun si boss. Naku ma'am, dapat hinayaan nyo na lang. Trabaho ko na po magligpit sa lahat ng kalat ng penthouse na ito. Abala ko sa kakakuskus sa kaldero na ginamit ko nang narinig ko na may nagsalita sa likuran ko. Wala sa sariling napalingon ako't kagad na sumalubong sa paningin ko si Manang Mirna. Wala naman po akong gagawin kaya ayos lang. Saka ano po ba yung dala mo Manang? Nagtataka kong sagot sa kanya. Ha? Ito ba? Mga maruruming bedsheet itatapon ko sa basurahan. Nakangiting sagot niya sa akin. Wala sa sarili na patango ako. Ang sela ng batang yan. Halatang bago pang gamit niya ito pero gusto niya talagang ipatapon. Girlfriend ka ba niya iha? Nagtatakan tanong ni Manang sa akin. Kaagad naman ako umiling. Naku, hindi po Manang. Driver niya po ako. May ibang girlfriend si boss at kagabi kasama niya dyan sa kwarto niya. Mabilis na sagot ko sa kanya. Ah, ganun ba? Kaya pala kahit hindi pa schedule ng linis ng kwarto niya, pinalinis niya na sa akin. Bigkas ni Manang at mabilis nang naglakad paalis. Naguguluhan naman akong nasundan na lang siya ng tingin.